Hello everyone, from my home to yours, God bless you. Pastor Arnold po. Kamusta po kayo? Ang panalangin ko ay kayo ay nasa mabuting kalagayan. At ang panalangin ko nawa ito pong ating devotion na ito ay magsilbing encouragement sa bawat isa sa atin. Nais ko pong ibahagi ang 4 hearts attitude for giving. Ano ba yung 4 na tamang attitude sa pagbibigay? Pagdating sa pagbibigay, ang Diyos ay higit na interesado sa kung ano ang nasa iyong puso kaysa kung ano ang nasa iyong wallet. Ang talagang gusto niya ay ang iyong willingness, hindi ang iyong kayamanan. Ang sabi po sa Bible sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, you must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure. For God loves a person who gives cheerfully. Sa Tagalog, ganito po yung mababasa natin. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Ang talatang ito ay nag-aalok ng 4 na pangunahing saloobin o attitudes na dapat meron ka kapag nagbibigay. Gusto ko pong ibahagi sa inyo 4 hearts attitude for giving. Number 1, give thoughtfully. Yung bang pinag-isipan. Huwag magbigay ng pabigla-bigla. Nasabi po sa Tagalog, ayon sa sariling pasya. Ang pinaka-espiritual na uri ng pagbibigay ay kapag pinag-isipan mo ito, pinag-pray mo ito, at pagkatapos ay mag-desisyon ka tungkol dito. Nais ng Diyos na maging mahalaga at makabuluhan ang iyong pagbibigay. Kaya gusto niyang magplano ka para dito. Number 2, give enthusiastically. Magbigay ng masigla. Huwag mo lang isipin, kinakailangan kong magbigay. Magbigay dahil alam mo may gagawin ang Diyos sa iyong puso kapag naging mapagbigay kang tao. At ang pangatlo, give voluntarily. Magbigay ng kusa o kusang loob. Anumang oras na pinipilit ka ng isang tao na magbigay, huwag mong gawin ito. Hindi pagpapalain ng Diyos ang ganong uri ng pagbibigay. Ngunit kapag nararamdaman mong hinahamon ka na ng Diyos na magbigay, yun na ang oras para magbigay ng bukas palad at kusang loob. At ang pang-4, give cheerfully. Magbigay ng masaya. Magbigay ng may kagalakan. Ang isa sa mga salitang Greek para sa offering ay may parehong ugat o root word ng hilarious. Nais ng Diyos na masiyahan ka sa pagbibigay sa Kanya at sa ibang tao. Sa susunod na pag-isipan mo kung magbibigay ka o magkano ang ibibigay mo, tandaan na ang pinakamahalagang concern ng Diyos ay ang iyong puso. Kapag nagbibigay ka ng pinag-isipan mo ito or thoughtfully, nagbigay ka ng masigla or enthusiastically, nagbigay ka ng kusang loob voluntarily, at nagbigay ka ng masayahin or cheerfully, malalaman mo na iyon ay isang kaloob na pagpapalain ng Diyos. Think about this, my friend. Nais ng Diyos na magbigay ka ng tunay na pinag-iisipan mo, may sigla, kusang loob at masaya. Alin sa mga saloobin na ito o sa mga attitudes na ito ang pinakamahirap para sa iyo? Alin naman ang pinakamadali para sa iyo? Bakit? Pangalawa, ano
ang isang healthy, tamang paraan upang tumugon sa mga sitwasyon kung saan napipilitan kang magbigay. Think about that, my friend. At ang panghuli, ano ang ginagawa ng Diyos sa iyong puso sa pamamagitan ng iyong kasalukuyang mga gawi sa pagbibigay at mga pagpipili? Have a great day, my friend. At huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.